Gulatan Time ka-express, isang matinding reunion at heavyweight showdown ang sasalubong kay Kai Sotto sa Japan. At hindi ito basta regular season game lang. Sa March 7 at 12:05 p.m., sasabak ang Koshigaya Alphas kontra Hiroshima Dragonflies sa Hiroshima Sun Plaza Hall. At para sa maraming Pinoy fans, ito ang isa sa pinaka-inaabangang laban sa 2026 B-League season. At bakit? Dahil unang beses haharap si Kai sa dati niyang kupunan mula nung umalis siya sa Hiroshima matapos ang 2023-24 season. At sa kabila pa nito, makakatapat niya ang 7-footer na Jamaican powerhouse na si Kofi Cockburn sa isang tunay na banggaan sa paint. Sa kasalukuyan, ang Koshigaya Alphas ay may 22-14 record sa B2 East at nasa seryosong playoff push. Hindi sila basta lumalaban, may momentum sila at isa sa pangunahing dahilan ay ang resurgence ni Kai matapos ang ACL injury na nagpatigil sa kanya noong early 2025. Sa kabilang banda, ang Hiroshima Dragonflies ay may 28-10 records sa B1 West at kasalukuyang kumakasa para sa top spot sa kanilang division. So ibig sabihin, mataas ang stakes para sa dalawang panig. Para sa Koshigaya, panatilihin ang playoff positioning. Para sa Hiroshima, patunayan ang dominance sa home court. Special ang game na ito para kay Kai noong 2023-24 season. Kasama ang Hiroshima, nag-average siya ng 12.8 points, 7.2 rebounds, and 2.1 blocks sa loob ng 34 games. Yun ang panahon na unti-unti niyang pinatunayan ang kanyang halaga bilang rim protector at two-way big man sa Japan. Matapos ang loan stint sa Yokohama at ang paglipat sa Koshigaya, kasunod ng ACL recovery, ngayon ay babalik siya sa parehong arena, hindi bilang prospect o project player, kundi bilang established centerpiece ng Alphas. At dito papasok ang banggaan ni Kofi, ang Jamaican center na dating Illinois star na kilala sa kanyang college dominance kung saan nag-average siya ng 20.1 points and 12.5 rebounds. Ngayon sa Japan B-League debut niya, with the Hiroshima Dragonflies, may solid number siyang 15.2 points and 10.8 rebounds per game. Power ang pangunahing sandata ni Kofi, malakas sa low post, physical sa ilalim, at hindi umaatras sa contact. Pero sa harap niya ay isang 7'3" Pinoy big man na may haba, mobility at natural shot blocking instincts na kayang baguhin ang takbo ng laro sa isang possession lang. Sa Koshigaya, malinaw na si Kai ang anchor. Sa mga huling laro, post-recovery, nag-average siya ng 17.5 points, 12 rebounds and 2 blocks at kamakailan lang ay naabot niya ang 1,000 Japan B-League points milestone, kadalasan sa pamamagitan ng emphatic dunk at timely interior finishes. Hindi lang stats ang pinag-usapan dito, ramdam ang impact niya sa floor spacing at defensive scheme ng kalaban. Kapag nasa loob si Kai, mas agresibo ang perimeter defenders dahil may safety net sila sa likod. At sa opensa naman, mas lumalawak ang driving lanes para sa kanyang mga teammates tulad ni Justin Harper, ang consistent import scorer, at si Tomoya Ocheya, ang sharpshooter na nakikinabang sa kickouts mula sa double teams kay Kai. Sa panig ng Hiroshima, hindi lang si Kofi ang dapat bantayan, nariyan si Dwayne Evans, isang all-around forward na kayang magdala ng bola at umatake sa midrange. Meron din Kerry Blackshear Jr. na nagbibigay ng rim protection at additional size sa frontcourt. Ang kombinasyon ng power at experience ng Dragonflies ang dahilan kung bakit nasa taas sila ng standings. Pero sa harap ng home crowd, isang dating Dragonfly ang maaring maging spoiler sa kanilang momentum. Sa online, ramdam ang excitement ng Pinoy community. Maraming fans ang nagsasabing goosebumps ang nararamdaman nila tuwing makikita si Kai na nagdodumina matapos ang kanyang ACL injury. Para sa iba, bawat dunk at bawat block ni Kai ay parang panalo na rin sa Pilipinas. May konting frustration din dahil hindi pa siya agad nakasama sa Gilas full-time. Pero karamihan ay optimistic, naniniwala sila na ang bawat laro ni Kai sa Japan ay paghahanda para sa mas malaking laban, lalo na sa July FIBA window, kung saan ramdam ang pagkawala niya sa nakaraang losses ng ating national team.
Strategically, mahalaga ang matchup na ito. May height at length advantage si Kai sa kanyang 7-3 frame. At kung magagamit niya ito sa tamang timing, maaari niyang malimit ang inside efficient ni Cockburn. Pero hindi sapat ang taas lamang. Kailangan ang smart rotations at disciplined footwork, lalo na't galing siya sa ACL injury. Hindi pwedeng bastang makipagbanggaan sa bawat possession. Kailangang piliin ang laban, kontrolin ang tempo at gamitin ang kanyang mobility para ilayo si Cockburn sa comfort zone nito sa low block. Sa opensa, maaring i-expose ni Kai ang depensa ng Hiroshima sa pamamagitan ng high-low action at pick-and-roll sets. Kung mapipilit niyang mag-hedge ang mga big ng Dragonflies, bubukas ang passing lanes para kina Harper at Ochea. Ang challenge ay consistency dahil kilala ang Hiroshima sa physical defense sa home court. Pero kung maaga pa lang ay maitakda na ni Kai ang presence niya sa paint, maaring mag-shift ang defensive focus ng Dragonflies at magbukas ng opportunity para sa Koshigaya. At higit pa sa standings ang nakataya rito, para kay Kai ito ay personal validation, isang pagkakataon na ipakita sa dati niyang kupunan kung gaano na siya kalayo mula nung nakaraang season. Para kay Cockburn, ang kakataon itong patunayan na ang kanyang college dominance ay kayang isalin sa pro stage laban sa isang internationally experienced big man. At para sa Gilas Nation, ito ay parang preview ng hinaharap, isang test kung handa na ba ang kanilang anchor para muling dalhin ang bandera sa FIBA stage. Sa konteksto ng national team, mahalagang makita kung paano haharapin ni Kai ang physicality at pressure sa high-stakes game. Ang July window ay nangangailangan ng maturity, conditioning at leadership sa loob. Kung sa Japan B-League pa lang ay naipakita na niya ang control sa tempo at defensive command, mas lalong lalaki ang kumpiyansa ng coaching staff at ng buong bansa sa kanyang pagbabalik. May rematch pa sa March 8, kaya dalawang magkakasunod na araw na susubok sa tibay at consistency ng Alphas, pero ang unang sagupaan ang magtatakda ng tono. Kung makapagbigay si Kai ng dominant performance, hindi lang sa stats kundi sa impact, maaari ito maging turning point sa playoff push ng Koshigaya at dagdag kredibilidad sa kanyang comeback story. Gilas Nation, malinaw ang narrative, isang 7'3" Pinoy big man na bumangon mula sa injury, haharap sa kanyang dating kupunan at sa isang 7 power center na gustong maghari sa paint. Hindi ito simpleng reunion, isa itong sukatan ng proseso, tapang at kahandaan. Sa ilalim ng ilaw ng Hiroshima Sun Plaza Hall, makikita natin kung sino ang tunay na maghahari sa loob.